Bago tayo magsipo ay again, kilalanin natin ang ating mga katabi, mga kapatid. Sama-sama tayo at batiin natin sinabing, nagagalak ako at nandito ka ngayong hapon. Maaari na tayo pong maupo. Dakila ang Diyos at dakila siyang pinupuri sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Ang Diyos ay mabuti. palagi nating kikilalanin yun dahil sa kabila ng mga pagsusubok na dinadanas natin araw-araw, hindi po mawawala ang katotohanang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Today is Father's Day at kinikilala natin ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng ama at sa lahat ng ama ng tahanan. At nais kong medyo iugnay ang ating aral ngayong hapon doon sa lalong-lalo sa ating mga ama. Subalit hindi lamang sa mga ama, kundi sa ating lahat dahil makikita natin ang kahalagahan ng pagtatayo laban sa kasamaan. Ito ang paksa natin ngayon. Noong isang linggo ay kapatawaran ng ating paksa. Ang kagandahang loob ng Diyos. Para bagang meron tayong isang pag-aaring bagay, nakita natin maruming-marumi at puno ng lusak ng dumi. Tinanggal natin yung dumi. Subalit, sa pagtanggal na yon, alam natin kapag ipinatong natin, ay darating ang panahon na marurumihan pa rin. Kaya kinakailangan nating bantayan, palaging lilinisin upang manatili ang kanyang kalinisan. Tayo po yung mahalagang sidlan na yon, na pinatawad na ng Diyos, tinanggal na ang lahat ng karumihan sa ating buhay. Subalit, kinakailangang palagi ang bantayan tayo ng Panginoon upang ang kasamaan ay hindi manahan sa ating buhay. Kinakailangang makilala natin, gaya nga na sinabi niya sa Isaiah, sa ating unang pagbasa, andito ako para tulungan kayo, tumawag kayo sa akin. Huwag niyong sundin ang mga Diyos-Diyos ang inyong sinasamba. Andito ako upang tulungan kayo. Kinakailangan nating makita ang napakahalagang katotohanan na yun sa ating buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin sa Lucas, yung mga unang pangyayari. Si Jesus ay naglayag at dumating sa lalawigan na tinatawag na Gadara, katapat ng Galilea. Ito ay isang lalawigan sa labas ng tinatawag na bayan ng Israel. At nang lumunsad na siya sa lupa, sumalubong sa kanya ang isang lalaki sa lungsod na matagal nang may mga demonyo. Itong taong ito, dalawa ang katangian. Siya ay walang damit at hindi naninirahan sa bahay kung hindi sa puntod. Nais kong tingnan natin ang simbolo nitong dalawang katangiang ito sa kalagayan ng tao sa kasalukuyan, sa buhay natin ngayon. Na kung saan tayo binabalot ng mga bagay, mga tinig, mga boses, na patuloy na nagtutukso sa atin, tinutukso tayo, patuloy na hinihila tayo sa kasamaan. Patuloy na tayong nililinlang, mga tinig na yan. At sa mga tinig na yan, tayo'y nabibiktima na walang kasuotan, walang bagay upang depensahan ang ating buhay at tayo'y hindi naninirahan sa bahay. Ano nga ba ang ibig sabihin nito sa ating buhay ngayon? You see, maraming tao ang nakikita nating pinalilibutan ng iba't ibang tinig. Tayong lahat, araw-araw. Kung nagpe-Facebook tayo, ibang-ibang mga bagay ang nakikita natin. Kung nanonood tayong telebisyon, nakikinig sa radyo, yun na lamang kwentuhan sa ating mga kapitbahay, sa tindahan, sa barbero,
makikita natin iba't ibang mga narinig nating tinig na magbibigay ng pag-aalinlangan sa ating puso. Sabi nga sa Roma, unang kabanata, sabi doon, ngayon, nahayag na mula sa langit ang galit ng Diyos laban sa lahat ng kawalang pagkilala sa Diyos at hindi pagiging matuwid ng mga tao. Anong ginagawa nila? Kanilang pinipigil ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang hindi pagiging matuwid. Ito ang nangyayari, pinipigilan nila ang katotohanan, sinusuppress ang truth na tinatawag sa pamamagitan ng unrighteousness, sa pamamagitan ng hindi nila pagiging matuwid. Yun ang mga nangyayari sa mga tinig na pumapalibot sa atin. Pinipigilan ang katotohanan na makita natin sa buhay natin. At marahil, ang isa sa mga bagay na lumilin lang sa tao ngayon, titignan ko muna ang pang-pisikal na halimbawa. Marami sa mga tao ngayon ang nalalasing. Hindi lamang sa alak, kung hindi sa kayamanan, nalalasing sa popularidad, nalalasing sa kanilang karir, nalalasing sa kung ano-ano mga bagay. At hindi ko alam kung sinong umiinom o mahilig uminom noon na nagbago na ngayon. Pero alam natin ang paghihikayat ng alkohol. Makakita ka lang ng Emperador Gold o ng Ginebra, naglalaway ka na. Makakita ka lang ng bote ng serbesa, naglalaway ka na. Malakas ang attraction ng alak dun sa taong mahilig maglasing. Pisikal lang po ito, no? Hindi po natin makikita, pero kasama na rin siguro yun. No? Maraming mga bagay. No? Nung ako'y mangiinom pa, talagang para sa akin, ang bote ng San Miguel beer ay talagang parang Diyos mo. Sabi nga doon, San Miguel, sa aming nayon, may isang lasing, may isang gwapo uminom, lasing. No? Sabi nga, yun ang San Miguel. No? Ang pale Pilsen, pati ako lasing. Ang Pilsen, pati ikaw lasing . Tapos, sige, inom mo na. Yun yung acronym ng San Miguel Pale Pilsen. Kaya talagang hihikayatin ka. Sa aming nayon, may isang gwapo uminom, lasing. Ang kalasingan, sabi nga sa Habakuk, no? Basahin natin yung Habakuk chapter 2. Oo, bukod dito'y, ang alak ay tapat. Mali yata. Ang alak ay mandaraya. Isang taong hambog at hindi natitira sa bahay. Tandaan natin, isa sa mga katangian ng taong may demonyo ay hindi naninirahan sa bahay. Kadalasan, pag meron kang pag nalalasing ka sa, again, hindi lang alak ang tinutukoy natin dito physical. Pag nalalasing ka sa isang kurso, sa iyong trabaho, sa barkada mo, pag nalalasing ka, bihira ka na makita sa bahay. Hindi ba? Tay, nay, may bisita tayo. Sino yan? Mukhang si kuya, pero matagal kasi hindi mo uwi si kuya . Hindi naninirahan, parang border. Dadating, kakain, aalis. Abay, hindi ka nangangasera dito, ha? Ikaw ay naninirahan sa bahay na to. Makita ka naman paminsan-minsan. Subalit, ang kalasingan sa mga bagay na kamunduhan ay talagang hihilahin tayo para malayo sa ating pamilya. Dahil ang pamilya, tandaan natin, ang kauna-unahang simbahan kung saan ang ating pananampalataya ay magiging matatag. Sabi dito, ang alak ay magdalaya, isang taong hambog at hindi natitira sa bahay, na lumaki ang kanyang na parang Siol, siya'y parang kamatayan, hindi masisiyahan. Kung hindi pinipisan ang lahat ng bansa at ibinubunton sa kanya ang lahat ng bayan. Yung kabigatan yon na makikita natin. Ito ang mga bagay
na nakaka-attract, mga tinig na pumipigil sa katotohanan sa atin. At tayong lahat po tayo ay biktima nun. Kung kaya kinakailangan tumayo tayo laban sa kasamaan. Tandaan natin, ang kwento ng Panginoong Hesukristo, itong insidenteng to sa Ebanghelyo na ating nabasa ngayon. May isang taong puno ng demonyo. Sabi doon sa binasa, Pulutong ang pangalan ng demonyo. Actually, hindi lang Pulutong. Dahil sa Pulutong, sa ROTC, ang Pulutong, platoon lang yun eh. Platoon, 30 people. Sa talagang translation, hukbo ito. Legion, 6,000 demonyo ang nasa taong yun. Pinaalis ni Jesus. Saan niya pinatuloy? Sa mga baboy. Mabigla ko naisip rin, chicharon, magandang na pulutan sa paglalasingan, di ba? Sarap. Baboy. Sandali. Mga Hudyo to, di ba? Or at least malapit sa Jerusalem. Nasaan yung mga baboy? Nasa isang bundok. Sa Biblia, ang bundok ay palaging simbolo ng presensya ng Diyos. Mula sa simula't simula, lahat ng tipan ng Diyos ay ginawa sa kabundukan. Sinai, Moriah, Mount Calvary, Mount of Olives, Mount of Ascension, Mount of Transfiguration, lahat yan bundok, presensya ng Panginoon. Bakit nagkaroon ng mga maruruming hayop? Sa mata ng Hudyo, ang baboy ay isang maruming hayop. Bakit nagkaroon ng maruruming hayop sa presensya ng Diyos? Sino ang bundok ng Diyos ngayon kung hindi tayo? At hinayaan natin ang mga bagay ng kamunduhan na umapekto sa atin. So kaya ang ginawa ni Jesus ay nilinis niya ito. Pinahayo niya ang hukbo ng mga demonyo doon sa mga baboy na nagsisimbolo ng karumihan ng buhay ng mga tao sa presensya ng Diyos. At yun ay nalunod sa karagatan. Ganon din tayo, mga kapatid, mga minamahal. Nais ng Panginoon patuloy na linisin tayo. Again, may mga bagay-bagay na makikita natin dito na kinakailangan natin kilalanin at intindihin. You see, ang mga bagay na gawa ng laman, sabi nga sa Galatia, 5 kabanata, talatang 21, ito ang mga gawa ng laman. Mga pagkakainggit, pagpatay, paglalasing, magulong pagtitipon, at mga bagay na tulad ng mga ito ang ipinapaunang sabi ko sa inyo, katulad ng sinabi ko ng una pa. Ang mga gumagawa ng ganoong mga bagay ay hindi magmamana ng pag-aari ng Diyos. Again, lahat po tayo ay nabibiktima dito. Hindi po nakikita yung mga lasinggero lang sa kanto. Hindi po yun ang tinutukoy ko. Simbolo lamang po ito. Yung kalasingang yun ay mga bagay na muudyok sa ating laman upang malayo tayo sa Panginoong Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 13, verse 13, mamuhay tayong marangal tulad ng mga pamumuhay ng tao kapag araw. Kapag araw ay yung liwanag, mga tinutukoy dito. Hindi tayo dapat mamuhay sa magulong pagtitipon at paglalasing. Hindi ka sa kalaswaan at sa kahalayan. Hindi sa paglalaban-laban at sa inggitan. Ang buhay natin ay itinalaga ng Panginoong Diyos upang tayo mamuhay na may kabutihan. At kinakailangan natin lumakad sa buhay na ito. Sabi nga sa Ephesians, paano natin lalabanan ito? Sabi nga, huwag kayong malasing sa alak o sa karir ninyo, o sa trabaho ninyo, o sa barkada mo, o sa bagay-bagay na nakapaglalayo sa atin. Again, hindi lamang ito paglalasing sa alak. Huwag kayong malasing sa internet. Huwag kayong malasing sa Dota o sa computer games. Huwag kayong malasing sa girlfriend mo. Huwag kayong malasing sa boyfriend mo.
Huwag kang malasing sa pera. Huwag kang malasing sa anong bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Ano ang gamot para dito? Na naroon ang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Sabi niya, sa halip, mapuspos kayo ng Espiritu. Mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Hayaan natin ang banal na Espiritu kumilos sa ating buhay. May mga bagay-bagay na dumadaan sa ating buhay. Lahat po naman tayo, siguro aakuin ko na muna, mga bagay na pinagdaanan ko lalong-lalo nung kabataan, na napakahirap tanggalin, na kaya lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung ako po ay unang naging Kristiyano, napakarumi ng aking bibig. Bawat kataga ay palaging mayroong mura. Pero laging merong sa salitang hindi ka nais-nais. Dahil yun ang cool di ba? Astig ka pag palagi ka nagmumura. At hindi ko maalis yun kung hindi lumuhod ako sa harap ng Panginoon isang araw, matapos ko siyang tanggapin, sabi niya, Panginoon, hindi ko kaya ito sa aking sarili lakas. Tulungan niyo po ako. Linisin niyo ang aking mga labi upang papuri lamang at kaaya-ayang bagay ang manaan sa akin. And sure enough, God help. Dahil tayo po ay mahihina, sa tulong lamang ng Espiritu Santo, na puspusin tayo ng banal na Espiritu upang tayo ay magkaroon ng lakas, labanan ang tukso. So makikita natin, itong taong sinapian ng demonyo ay nalasing sa mga bagay na nagpalayo sa kanya sa Diyos. Siya ay walang suot. Ang simbolo nun ay wala siyang depensa. Kaya, sabi ng Panginoon sa atin, ang kinakailangan nating suotan ay hindi amang pisikal na pananamit lamang. Ang kinakailangan nating suotan ay ang ating puso. Kasi maraming mga bagay ngayon, ang kabataan lalo-lalo na. Ang suot ng mga tao ngayon parang, minsan hindi ko maintindihan. Hindi mo malaman ngayon kung lalaki ba yun o babae. Kaya nga may tinatawag na unisex, di ba? Hindi ko alam kung nagtitipid yung babae yon sa kanyang kasuotan dahil sa talagang yung kanyang maong jeans ay napaka-iksi. Yung shorts niya. Shorts na short. Tsaka yung pangsuot niya sa taas ay parang kinapos sa tela. Gusto kong tanungin minsan, ikaw ba yung nagtitipid sa tela o talagang ganyan lang ang uso? Pero alam naman natin, hindi, yun ang uso ngayon. Mas maraming nakikita, mas okay sa iyo. Pero again, hindi pang pisikal na kasuotan ang tinutukoy dito. Simbolo lamang po ito. Sa lipunan natin ngayon, napakarami ang mga uso ngayon. Nawawala ang fashion. Nausong bell bottom, natanggal ang bell bottoms. Nausong nausong kung ano-ano mga hipster. Nauso yung mga times nung mga baggy pants, maluluwang ang pants. Nauso kung ano-ano mga bagay, yung high waist, low waist, lahat ng waist, no? Makikita natin kahit na anong uso. Tayo naman, sunod lang sa uso. Sunod sa tugtugin, di ba? Kahit hindi bagay. Magbi-miniskirt tayo, kahit na parang dalawang upo ang ating mga, excuse me, no? Magsusuot tayo, napakakipit, nakala mo may dalawang nakakulong na pag naglalakad din, para mo may dalawang nakakulong na hayop na naglalaban sa likod niya pag naglalakad siya. Meron yata yung dalawang doon, parang sobrang masyadong bakat na bakat. Tayo mga lalaki ganun, babae ganun, kaya't wala po akong tinuturing dito, lahat po tayo, dahil cool di ba uso? Subalit hindi lamang yun ang tinutukoy natin. Ang karamitan, ang pagwawalang damit dito na tinutukoy, simbolo ng taong walang depensa. Ang simbolo ng taong nangangailangan kay Kristo. Sabi ni Pedro sa unang Pedro, Kabanatang 3, talatang 3 hanggang 4, ang inyong paggayak
ay huwag maging panlabas lamang. Yung kausuto natin. Ito ay huwag maging gaya ng pagtitirintas ng mga buhok, pagsusuot ng mga hiyas na ginto at mamahaling damit. So hindi lamang pisikal na pananamit ang tinutukoy dito. Sa halip, ang pagyamanin ninyo ay ang paggayak ng pagkatao na natatago sa inyong puso. Ang kagayakang hindi nasisira na siyang bunga ng maamo at payapang espiritu. Ito ang lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Balutin natin ang ating sarili upang tayo ay magkaroon ng pananamit ni Kristo. Kinakailangan hayaan natin siyang mamayani sa ating buhay. Hayaan natin siyang manguna sa ating buhay. Sabi sa Hebrews chapter 3 verses 5 and 6, tinutukoy si Moises dito bilang simbolo ni Kristo. Sabi, si Moises ay totoong naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos, bilang patotoo sa mga bagay na sasabihin pa lamang. Ngunit si Jesus ay ang anak na namamahala sa kanyang bahay, at ang bahay na ito ay tayo. Kapag mananangan tayong may katatagan hanggang sa katapusan, sa katiyakan at sa mapupuri ng ating pag-asa. Si Jesus po ang nangangalaga sa atin. Ang bagay, ang tukso, hindi natin po maiiwasan. Araw-araw, mayroong mga pagkakataon tayo tutuksuhin. Araw-araw ay tayo bibigyan ng desisyong gumawa ng kasamaan. Araw-araw ay babalutin tayo ng mga demonyong susubukan ang ating buhay Kristiyano. Kasama po yun sa buhay natin. Pero tandaan po natin, higit na mas kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Siya ay higit sa lahat ng bagay na maaaring makapaglinlang sa ating espiritu at sa ating buhay. Tandaan po natin, ang ating layunin ay nasa paksa ngayon ay tumayo lamang sa kasamaan. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Kristo sa paglalakbay